Ito ang Malolos, ang kabisera ng Bulacan. Isa sa pinakamakasisayang Luzon dahil naging site ang Constitutional Convention of 1898 na siya naging dahilan din ng pagkakagawa ng unang konstitusyon ng Pilipinas. Ang Malolos ay binubuo ng 51 barangays na siyang tinitirahan ng mga tubong Malolos at hindi. Ilan ito sa karaniwang imahe na nakikita natin sa Malolos. Ang Baraswain Church, Casa Real, Mini Forest, at marami pang magagandang establishmento na nagpapakita ng karangyaan. Mga imaheng para sa atin ay kayamanan. Ngunit, lingid sa kaalaman ng ilan, may mga lugar pa rin ang hindi napagtutuunan ng pansin. Time check tayo. 4:11 AM na. So, kailangan natin pumunta sa Canyogan. Ngayon, nasakay tayo ng karating papuntang bayan. Nito lamang September 21, 2013, napunta kami sa Canyogan, Malolos, Bulacan, kung saan nakilala namin ang pamilya Purihin. Bayan po bayan. Bayan ng Malolos. Usually, merong mga nasasakyan dito papunta doon sa Canyogan. Pero dahil nga 4:28 pa lang, wala pang jeep. Sabi nila kailangan natin sumakay ng tricycle. Kuya, magkano na sa Canyogan? Ay, sige, kain ka lang. Andito na tayo sa Canyogan, pero kailangan pa natin umakad para mapuntahan yung pamilya ng kanila natin kasi medyo malayo. Ayun, so andito na tayo sa bahay ng pamilya pupuntahan natin. Kaso dahil nga maaga pa, tulog pa sila sa akin. Kaya na pa po mo. Magkano na po namin. So, dahil nga masyadong maagang umalis si nanay doon sa bahay nila para magtrabaho. Doon sa Tinapahan. Pupunta lang tayo doon sa Tinapahan. Kasamahan tayo ni Daisy. Yan. Umaga po, pwede po sa Lola Hilo. So, dito tayo sa Tinapahan. Ano lang, ako bilang kabataan, medyo nakaano na ako sa uso. Ang akin lang parang, ayun, paano pa kaya si nanay? Ito yung usot na ginagamit nila para yung pagpapausok doon. Habang, ito, una tawag ko bilao. Pero hindi pala bilao tawag ito. Lastay ang tawag nila doon sa mga pinag-iimbakan ng mga tinapa. Tapos, ayan, yan yung mga dyaryo ang pinagpapalit nila. Tapos dito sa lugar na to, dito sila nagsasalansay. Yung mga... Si Nanay Josie, ang
ilaw ng tahanan at padre de pamilya ng pamilya Purihin. Umalis sa Palawan kasama ang kanyang pamilya para takasan ang kanyang asawa ng bubugbog. Gaano katagal na po kayo dito sa Malolos? One. 12. Ilan taon po kayo nang lumipat po kayo dito? 41. 41. Malalaki, Ano po yung pangarap niyo para sa pamilya niyo? Ngayon. Ayan. Pangarap ko na po, wala rin akong magagawa. Wala na kasi. Pangarap ko lang sa kanila, sana sila na lang ang magsika. Ano yung tsura ng bahay nila kapag yung maliwanag na? Ang pamilya Purihin ay kinabibilangan ko ng mahigit kumulang na 4 na pamilya na may bilang po silang 17. Siguro po mayroon ng 10 taon na nakakalipas ngayon, doon po sila nakatira sa Babuyan. Hindi po yung talagang lugar nila ngayon sa tabi ng ilog. Sa Chechi po, si Bonman, tapos yung anak niya po. Sila Ate Ice, Pedare, si Dari. Ako po to siya. Tapos si Daisy. Tapos doon po sa may loob, si Tito. Tapos yung anak niya. Tapos sila mama niya sa Tito. Gaano po kahirap pag walang kuryente? Ayun lang, pag yun, hindi ka halos makakaibig. Kasi madilim. Hindi mo maano yung gagawin mo. Kahanapin mo, diyan mo alam kung saan hahanapin. Paano naman po pag umuulan? Mahirap. Kakagulo kami, naigaan. Pagka bigla na lang baba, tutulog pa lang kami. Lumulutang na kami sa tubig. Ito si Kuya Darrell, isa sa miyembro ng pamilya Purihin, manugang ni Nanay Josie. Isa siya sa 3 nagtataguyod ng pamilya. Madalas ay sumasabit si Kuya Darrell sa jeep para makapunta ng bayan. Pero dahil kasama niya ako ngayon, maglalakad lang kami. Dahil sarado pa yung mga suki ni Kuya sa mall, maghanap muna kami ng mga pwede niyang pag-alukan itong mga tinda niya sa mall. Bali, ano na yung mga naging trabaho mo dito? Magkinta ng pagkita pag wala akong buhay. Nangangalakad ko. Nagtatawag. Kasi nanghuli ng ikat. Minsan, naghahakot po dito. Na Mga mabibigat po ng kanila. Waring talon, palayan. Pinapahakot po sa may pinag-iipunan ka ba? tapos, Ano yun? yung gusto kong certificate po nung kasama ang binyagan. 3 taon na. Hindi pa siya binyag. Kailan mo balak pabinyagan? Pero nga po, kaya po nag-edit ako ng video para binyagan po kasi ako po. Balak mo ba pag-aralin yung anak mo? Kasi, opo, hindi rin po ako sa inyo nakapag-aral. Hindi po ako nakapupunta sa eskwela. Kaya babawi po ako sa akin. Alam ko kasi gusto ko talaga na isa sa mga Purihin kung nakatapos ng pag-aaral para naman makaahon sila. Alam niyo po, napakahirap. Minsan hindi ko naman din kasi kayang ibigay lahat ng pangangailangan nila. Kasi hindi lamang naman po sila sa barangay yung tinutulungan natin. Pinakamahirap po pag bumaba po sa bahay, pag umuulan yun, nagtatayo po kami ng kubo.
na po. Kasi pinapaalis pa po kami na dahil po magpaalam pa bago magtayo din ng kubo. Alam niyo po, napakahirap po ng buhay nila. Isang kahit isang to. Kapag hindi po sila nakapagtinda ng sampagutan, kung hindi po nakapangalakal, po, hindi po sila makakabili ng isang kilong bigas. Ako po si Daisy Pirigeta. Naging 3 kulang. Galing po kami pala. At mula ngayon po lang dito po sa Malalas Barangay. Pinanganak po sa Malalas Barangay. Ito yung bayan ng Malolos kung saan madalas na malimos, mga lakad, o kaya magtinda ng sampagita si Daisy. Sa kanyang murang edad ay namulat na siya sa ganitong estado ng pamumuhay. Iniwan siya ng kanyang nanay kapalit ng bagong pamilya. Natutong magtrabaho ng maaga. At sa kanyang mga mata ay makikita ang mga kakulangan. Si Daisy ang tanging estudyante sa pamilya Purihin. Nag-aaral sa Kanyogan Elementary School. Sa edad na 13, si Daisy ay nasa 2nd baitang pa lamang. Pangarap niya makapunta sa ibang bansa para doon ay makapagtrabaho. Masaya ka ba na nag-aaral ka? Opo. Bakit? Kasi mabait po sa teacher. Pag wala po ang baon, pinapakain po. Pinapangarap mo magkaroon ng sariling bahay? Opo. Anong klaseng bahay? Kahit kasi gano'n malaki po. Basta po na Nangangarap po ako na isang araw ay maawa ang ating pamahalaan na sila ay pagkalooban ng housing o ng mga livelihood program na kung saan ay magkakaroon talaga sila ng pirmihang hanap. Siguro po sa dami po ng walang tahanan sa Malolos, kaya po hindi po nabibigyan talaga ng aksyon. minsan po nagtitinda po sa paligid para po makapagpapalak po. Magkano ba ang bahod mo kada araw? Minsan po 20, minsan po 10. Namamalamos ka dito. Opo. Anong ginagawa mo kapag yung wala kang tinda? Napasok pa rin po kahit po walang bakit wala po ulit. Masaya ka ba dito? Opo. Kasi po, sama-sama po kami. Kahit maliit lang po kahit masikip po. Ang halaga lang po, magkasama-sama po kami.